Ngayong gabi sa reunions, isang 8 taong bata ang naligaw dahil sa paglalakwatsa kasama ang kanyang mga kalaro. Nay, Tay, mahal na mahal ko kayo. Hindi matukoy ni Jessa sa mga taong nakapulot sa kanya kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Sana po makabalik siya kasi nahirapan kami sa iisip. Si Antonio, nilisan ang pamilya sa probinsya sa pagnanais na hanapin ang mabuting kapalaran sa Maynila. Hindi na kami nagkita nung kapatid ko na yan sa hanggang ngayon. Kaya sabi ko, Kung kaya't ang sigaw ng puso ni Antonio, humingi ng kapatawaran sa kanyang pamilya. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Noong kasagsagan ang mga panawagan tungkol sa mga nawawala, bunsod ng Bagyong Ondoy sa Metro Manila, isang tawag ang aming natanggap mula sa isang concerned citizen. Meron daw silang kasalukuyang kinukupkup na bata, pero hindi dahil sa baha o bagyo, kaya ito nawala, kundi kusang sumama sa kanyang mga kalaro. Hello, magandang hapon po. Gusto lang po namin pagbigay alam na ang Barangay Munok po ay may nadampot pong bata na nagngangalangge sa pahalis po, 8 taong gulang. Dahil walang pinipiling oras o panahon ang aming serbisyo publiko, agad na kaming tumulak papuntang Barangay Moonwalk sa Parañaque City upang magsiyasat. Dito namin binusisi ang kwento sa likod ng pagkawalay umano ni Jessa sa kanyang pamilya. Sabi nung isa namin tanod na nakasay ng panggabi, linggo daw yun mga 6 p.m. hinatid ng security guard ng multinational. Nakita nila si Jessa doon pa gala-gala daw. Kaya tinurnover dito sa barangay. Gabi raw ng September 27, 2009, nung idulog sa barangay hall ng Barangay Moonwalk, si Jessa. 3 araw daw itong namalagi sa kanilang poder. Hanggang sa nagpasya silang i-refer na lamang ang bata sa Bahay Aruga sa Parañaque City, October 1. Kwento ng social worker, hindi raw bagyo o baha ang naging sanhi ng pagkawala ni Jessa. base nga doon sa interview ko, meron siya kasi siyang friend na ang pangalan ay si Elite. So yung Elite na yon, naglakad-lakad daw sila. And then nung nagpunta na sila sa Santa Ana, tumakbo daw si Elite, naiwanan siya. So naghintay daw siya ng matagal, and then nung matagal na siyang naghintay, talagang naglakad na rin siya, hinanap niya na si Elite. That time, hindi niya na nakita si Elite. So lakad lang daw siya ng lakad. Sanhi ng kanyang kamusmusan, hindi raw matukoy ni Jessa ang daan pauwi sa kanilang lugar. Kaya ang masaya sanang pakikipaglaro sa mga kaibigan na uwi sa kanyang pagkaligaw. Punta kami Santa Ana. Para? Tignan. Ang alin? Santa Ana. Sino mga kasama mo? Si Elite. Tsaka si Rian. Tsaka si Dancel. Tapos Opo. paano kung nahiwalay sa kanila? Tumakbo sila. Tapos ikaw, ano nangyayari? Hinanap ko sila. Hindi mo na nakita. Hindi na. Ano ka ba nakatira? Sa Oro Bistrada. Oro Estrada.
Anong pangalan ng nanay at tatay mo? Iday Pahares. Saka? Winifredo Pahares. Nay, tay, sunduin niyo ako dito. Kasi gusto ko nang umuwi. Nay, tay, mahal na mahal ko kayo. Ayon kay Jessa, Winifredo at Eday Pahares ang pangalan ng kanyang mga magulang at sa Oro B. Estrada raw sila nakatira. Ngunit kung saang lungsod, hindi niya alam. Agad nang kumilos ang aming grupo. Dahil sinabi ni Jessa na sa Santa Ana sila nagkahiwa-hiwalay ng kanyang mga kalaro, dito namin sinimulan ang aming pagsasaliksik. Dali-dali kaming tumawag sa Police Station 6 ng Maynila at dito namin nadiskubre na may isang kalye sa San Andres Bukid sa Maynila na Oro B ang pangalan. Nagpasya kaming tahakin ng daan pa Maynila. Nagbabakasakaling dito namin matatagpuan ang pamilya ni Jessa. Kuya, bali may alam ka ba na Oro B. Estrada na street? Ma'am, hindi ko po sure kung saan Oro. May alam ko po Oro kung sa may Quirino. Mapagdating na lang po doon, magtanong na lang tayo Sa may San Andres. at Quirino sa May Manila? Apo, ma'am. Kuya, apo, may tatanong lang po kami. Saan po itong Oro B. Estrada? Opo. Saan po ang daan? Po? Diretso pa ho. Oo, Estrada ganun kayo. Aha. Sa Unesto, kakano kayo? Ruby. Sa Estrada, kakalawa kayo. Dito doon, Ruby. Oro B po. Sir, pwede po magtanong? Saan pa yung Oro B? Oro B. Ruby. Ano? Isa may gumagawa ng ano? Ayun, may truck na yun. Apo, sir. Sa humigit kumulang isang oras na pagtatanong-tanong, narating din namin ang Oro B Street. May kilala po kayo Winifredo at Inday Pahares, taga Oro B daw. Ay, baka doon. Saan? May inaano po, ito po yung nawawalan po ng anak. Ay, ako. Siya na. Wala ako. Saan? Di mo ba nakikita yun? Nakita na ba? May Winifredo at Inday Pahares po bang nakatira dito? Opo, mama ko po yan, tsaka papa. Ang mag-asawang ito na nga kaya ang hinahanap na magulang ni Jessa. Up next, Saan siya napunta? Di sinaktauraya kami pa. Diretso na kami. Saan kayo diretso? Doon po. Ito si Jessa, saan nagpunta? Doon na. Doon na. hindi man kumpleto ang ibinigay na impormasyon ni Jessa, matyaga naming hinanap ang tinukoy niyang lugar. Natuntun namin sa Maynila ang kanyang mga magulang at katulad ng nagdaang bagyo, humupa na kaya ang pag-aalala ng mag-asawang Winifredo at Iday sa muling pagbabalik ni Jessa. Sa pamamagitan ng walang puknat na pagtatanong-tanong, natagpuan na rin namin ang pamilya ni Jessa. At sa aming pakikipag-usap sa mag-asawang Winifredo at Eday, halatang alalang-alala sila sa kanilang anak. September 27 daw nang huling nakita ni Aling Eday ang kanyang anak. Nung nawala si G sa araw po ng linggo, nandoon po ako nagtitinda ng tukwa. Pagbalik ko po, galing nagtinda ng tukwa, wala na diyan si G sa bahay. Tiningnan ko sa labasan, wala diyan. Sabi ko sa mga kapitbahay ko, nakita mo ba si Jisa? Sabi naman nila hindi. Nagtanong ako sa isang bata, sabi ganun, nandoon, sumama sa 3 mga bata. Sa araw-araw na paghahanap ng mag-anak kay Jessa, madalas daw silang umuuwing luhaan. Sa maalis kami alas 2 ng gabi, hinahanap namin si Jisa. Nakakauwi kami alas 12 ng tanghali, wala pa rin ang anak ko. Nalulungkot po ako pag may mayari sa kapatid ko po.
Dahil siya ang pinakamabait yung kapatid. Ang pinag-aalala ko po sa kanya, yung matutuluyan niya, yung makakain niya. Samantalang si Mang Winifredo, tipid man sa kanyang mga sagot sa aming panayam, baka sa itsura niya ang hirap na pinagdaraanan sa pagkawala ng kanyang anak. Sana po makabalik siya kasi nahirapan kami sa iisip. Wala kaming hindi maayos yung hanap buhay namin eh. Iisip sa kanya. Hindi na ako nakakapagtinda kasi hanap na lang ako kay Jessa. Bali, 10 araw ngayon na paghinanap namin. 2 bisis lang ang asawa ko nagtinda ng taho. Pero simula noon, hindi na nakatinda kasi hinahanap talaga namin si Jessa. Para mas malinawan ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Jessa, sinubukan naming kausapin ang 2 sa 3 bata na huli niyang nakasama. At taliwas sa mga sinabi ni Jessa, hindi raw nila iniwan ang kanilang kalaro. Si Jessa raw ang lumihis ng daan. Naliligo po kami. Sa? Santa Ana. Saan ka naliligo? Santa Ana po. Sa baha? Sa ulan? Sa baha. Sa baha. Saan siya napunta? Din sila kami pa diretso na kami. Saan kayo diretso? Doon po. Ito si Jessa, saan nagpunta? Doon na. Di ko na namin nakita. Kinabukasan, sinundo namin ang buong mag-anak nila Mang Winifredo at kahit nagsisiksikan sila na parang sardina sa loob ng van, walang problema. Ang mahalaga, sama-sama nilang matagpuan ang pinakamamahal nilang si Jessa. Samantalang si Jessa naman nung mga sandaling yon, masayang nakikipaglaro sa kapwa niya bata. Walang kamalay-malay na ilang hakbang na lang ang layo ng kanyang pamilya. Salamat sa Diyos. Ang kuya ni Jessa na si Nick, impit na iyak ang tugon sa muli nilang pagkikita ng kanyang kapatid. Samantalang si Mang Winifredo, tahimik lang na pinagmamasdan si Jessa, parang hindi makapaniwala na muli na niyang makakapiling ang kanyang anak. Si Aling Eday naman, punong-puno ng pasasalamat. Nagpapasalamat po ako sa mga GM Kapuso na nakatulong sa anak ko sa paghanap. Pangalawa ko rin pinagpapasalamat ang Panginoon po na ipinakita niya sa akin ang anak ko. Walang katumbas na kaligayahan sa puso kapag nakikita nating buo at masaya ang ating pamilya. Sila ang ating inspirasyon at tunay na karamay sa problema. Kaya't pakaingatan natin ang biyayang ito dahil magbago man ang lahat, ang ating pamilya hinding-hindi mapapalitan. Up
Next, sa loob ng 4 na dekadang pananatili niya rito, lagi pa rin niyang iniisip kung ano kaya ang naging kaibahan ng kanyang pamumuhay kung mas pinili niya ang payak, ngunit payapang buhay sa probinsya. Maynila ang inaakalang katuparan ng mga pangarap ng marami nating mga kababayan. Pero ang ambisyon nilang ito ang siya ring nagiging mitya upang tuluyan silang malayo sa kanilang pamilya. Ito ang kwento ni Antonio na 25 taon na mula nung huling makasama ang kanyang kapatid na si Concepcion. Magulo, mahirap, komplikado. Ganito raw ang buhay Maynila para sa mga kababayan nating piniling makipagsapalaran dito. Si Mang Antonio, 57 anyos na ngayon, nilisan ng Samar sa pag-asang dito niya matatagpuan ang swerte at katuparan ng kanyang matatamis na pangarap. Kasi po ang hirap ng buhay at wala naman kong ibang pag tumutulong sa mga kapatid ko kundi ako lang. Kaya nagpursige ako pumunta rito. Pero sa loob ng 4 na dekadang pananatili niya rito, lagi pa rin niyang iniisip kung ano kaya ang naging kaibahan ng kanyang pamumuhay kung mas pinili niya ang payak, ngunit payapang buhay sa probinsya. Subalit ang palaisipang higit na kumukurot sa puso ni Mang Antonio ay yaong tungkol sa kanyang kapatid na si Concepcion, higit 2 dekada na niyang hinahanap. Panganay sa 9 na magkakapatid si Mang Antonio at hanggang ngayon, patuloy pa rin daw ang komunikasyon niya sa lahat ng kanyang mga kapatid, maliban kay Concepcion. Gaya ni Mang Antonio, isa-isa rin daw sumunod at nanirahan sa Maynila ang kanyang mga kapatid. Tao po. Si Concepcion, minsan pa raw naging boarder ni Mang Antonio sa Novaliches. Namasukan siya sa kantin sa construction kasi nandun ako nagtatrabaho. Kinalaunan, nakatagpo ng lalaking mapapangasawa si Concepcion hanggang sa nanirahan daw ito sa Pampanga kasama ang kanyang mister. Subalit taong 1980, namatay di umano sa isang aksidente sa Saudi ang kanyang mister. Mula nung mamatay na yung asawa niya, yun hindi na kami nagkita nung kapatid ko na yan sa hanggang ngayon. Kaya sabi ko, masakit po sa akin. Kasi naalala ko yung kapatid ko na yun. Kaya parang naiiyak ako eh. Kaya ang gusto ko, magkita na kami. Sa ngayon, nagbalik probinsya na raw ang lahat ng mga kapatid ni Mang Antonio. Pero kahit wala siyang kamag-anak na natira dito sa lungsod, nariyan naman daw sa kanyang tabi ang kanyang asawa at mga anak. At saka talaga siyang malungkot dahil yung iba niyang kapatid nadadalaw siya pag halimbawa galing Bisaya umuwi. Tapos pinag-uusapan nila si Concep. Kailan kaya natin makikita si Concep? Naging close din kami nun dahil magkasama kami nagsiserve sa mga tao sa paninda, sa kantin. Ang panganay na anak ni Antonio na si Junjun, pursigidong tulungan ang kanyang ama na matunton ang kinaroroonan ng kanyang tiyahin. Nagkataong pabiyahe kami ng Pampanga ng mga barkada ko, may dala kami sakyan. Sabi, i-try namin mapuntahan sa Mexico dahil taga-Mexico naman yun eh. Di naghanap pa rin, punta muna kami sa munisipyo ng Mexico, Pampanga. Nagtanong kami. Puntahan doon namin pinaka-barangay na Barangay San Pablo sa Mexico. Pinagtanong namin doon, sabi naman ng kapitan, baka daw umalis na yun doon or sa iba ng lugar nagpunta. Tinry pa rin namin pero tinatandaan ko lang, hindi ko na hindi ko na po matandaan yung lugar. Kaya't si Antonio, tinatatagan na lamang daw ang pagtitiwala sa Diyos. Makuha
para po Sa puntong ito, nagsimula na kaming kumalap ng mga impormasyon tungkol sa kapatid ni Mang Antonio. Ang pangalan ng hinahanap niyang kapatid, Concepcion Lampera Pablo. Wala na siyang ibang mabigay na detail tungkol sa birthday o ano man. Pero meron siya nabigay na lead, taga Barangay San Pablo, Mexico, Pampanga. Ayun, kaya ang susubukan nating paraan na para mahanap yung kapatid niya, bukas na bukas din pupunta tayo dito sa lugar na to. Medyo alanganin lang dahil according naman dun sa anak niya, nagpunta na siya dati dito sa Barangay San Pablo, wala siyang nahanap. Pero try pa rin natin, baka sakaling meron na tayong mapiga doon sa lugar. Naging mahalaga ang bawat minuto sa aming pagkilos. Dali-dali kaming bumiyahe patungong Mexico, Pampanga para simulan ang aming paghahanap. Pagdating doon, Excuse po, magandang araw po. Magtatanong lang po ako kung saan po yung Barangay San Pablo. Doon pa sa Spillway. Saan po? Kaya pagdating nyo dito, Opo. kumaanak kayo yung may tulay kanto. Magandang araw po. Magtatanong lang po kung saan po yung barangay hall po ng Barangay San Pablo. Ito na po yung San Pablo. Yung barangay hall po ba, alam po ninyo kung saan? Ay, bandaro po. Magandang araw po. Excuse me. Tatanong lang po kung saan po yung barangay hall po ng San Pablo. Saan po? Yung barangay hall po. Ito na ho. Meron ho bang mga taong pwede po na yung makausap? May hanapin kaming tao. Saan po? Doon po? Amin? Dito yan, sa San Nicolas. Pablo ko, kaya Pablo. Yung hinahanap nung Concepcion. Kasi Oo. alam namin walang Concepcion. Conception, wala po. Oo, dito mayroon sa San Nicolas. Saan San po? Lorenzo. San Lorenzo po. Lipat ng bayan. Ay, Oo. lipat ng barangay. Oo. Sis po, magandang araw po. Tatanong lang po kung meron po kayong kilala pong staff po ng barangay dito na pwede po kaming magpatulong. Meron po kasi kami hinahanap, taga rito na raw po sa area, Concepcion Lampera Pablo. Ako, pwede. Taga barangay po kayo, sir. Ano pong pangalan po ninyo? Eddie Pablo. Opo, Kuya Eddie, pwede po ba kaming magpasama? Oo, pwede. Doon po sa bahay po nila. Kilala po ninyo siya? Bali, hipag ko siya. Hipag niyo po. Sige po, pwede po ba kami magpasama sa bahay nila? Saan po ba? Dito, sa likod. Okay, salamat po. unti-unti na kaming dinala ng aming mga paa sa tamang direksyon. Magwawakas na kaya ang aming paghahanap? Up next, Ba't tinitis mo ako? Tagal na tayo hindi nagkikita. Ba't ganun? Sa Mexico, sa Pampanga namin nahanap ang kapatid ni Antonio na si Concepcion. At sa mahigit 2 dekada raw na hindi sila nagkasama, hindi nawaglit sa kanyang isipan ang kanyang kuya. Sa tuwina, ang kanya raw dasal sa Diyos, sana'y muli silang magkasama. Matugunan na kaya ang panalangin niyang ito. ayon kay Concepcion, huli raw siyang nagbalikbayan sa Samar noong 1994 nung sumakabilang buhay ang kanilang ama. Ito po yung tatay ko nung namatay. Saka yung nanay ko, yung huli namin pumunta ng Samar. Subalit ang kanyang kuya Antonio, 1984 pa raw niya huling nakita. Yung huling beses na pagpunta namin doon, inasikaso nila kami. Kami yung hipag ko. Tapos mga bandang 3:00 ho noon, umuwi na kami. Inakala raw ni Concepcion na na-demolish ang tirahan ng kanyang kuya. Kasi niisip ko na na-demolish na ho yung lugar nila kasi sa squatter sila nakatira noon eh. Uso kasi ho noon eh. Bukod sa pag-aakalang hindi na niya makikita ang kapatid sa tirahan ito sa squatters area, nagkaroon din daw si Concepcion ng isang hindi maipaliwanag na karamdaman, kung kaya't hindi na niya nagawang hanapin pa ang kanyang mga kapatid. Tubig ho ang laman at saka hangin daw ho, lumaki ho tiyang ko noon eh.
Ngayon, normal na ang kondisyon ni Concepcion, subalit pasan pa rin daw niya ang isang mabigat na problema. Ito'y ang masidhing kalungkutan sa pagkakawalay niya sa kanyang pamilya. Minsan pag sumusulat ako, hindi pa man maabot ng 5 guhit. Nahihinto dahil naiiyak nga rin ho ako eh. Kwento pa ni Concepcion, totoong siya ay nabiyuda sa unang mister, subalit muli naman daw siyang nakapangasawa. At sa ngayon, ina siya sa 4 na supling. At sa kabila ng mahabang panahon na pagkakawalay niya sa kanyang Kuya Antonio at ang iba pa niyang mga kapatid, lagi pa rin daw niyang naaalala ang nakaraan nung kapiling niya ang kanyang pamilya. Kung minsan pag naglalaro kami, huwag kayong masyadong malikot, sabi niya, dahil baka madapa kayo. Yung kapatid natin, sabi niya, alagaan mo, sabi niya sa akin. Ano ho kami, yung nangunguha kami ng buko, ginagawa namin sa malamig. Sama-sami kami doon sa ilalim ng bukuhan. Marami ho kasi kami buko doon eh. Mabuti na lang at nariyan ang asawa at mga anak ni Concepcion na siyang nagpapangiti raw sa kanya bawat oras. Ako, anak na rin ako, tapos siya, gusto niya makita yung nanay niya. Napakahirap na gusto niya makita yung nanay niya, hindi niya makita, lalo na yung mga kapatid niya na nawalay sa kanya. Subalit hindi raw ganap na magiging payapa ang loob ni Concepcion hanggat hindi niya muling nakikita ang kanyang mga kapatid. Mahal na mahal kita, kuya. Sana pasyalan mo naman ako. Kinabukasan, pinagbigyan namin ang hiling ni Mang Antonio na makapamasyal. Sa bungad pa lang ng Mexico, Pampanga, halos hindi na siya mapakali. Samantalang sa bahay naman nila Concepcion, abala ang mag-ina sa pagsasalansan ng mga gagamiting kahoy para panggatong. Maya-maya pa, Mantulan niya, tagal na, hindi ko nagpapahita sa amin. Hindi ko alam pa naman, napalapit ako ng balikis. Hindi ko nagpapahita sa amin, ba't nagkaganyan ka na rin? Ang tagal-tagal na. Ang lapit-lapit lang, hindi ka nagpakita sa amin. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka sumusulat. Wala yung address eh. Walang address? Alam mo naman doon Wala nga eh. Nagkaya, no? Pero man, tagal-tagal, kung di pa sa reunion, hindi tayo magkikita. Kasi noon yung nung bumahang tagal-tagal na, pero ang lapit-lapit lang. Yung pinatubo Nagpapakita rito. na binaha kami. Pero mo yung namatay nanay tatay mo, hindi ka nagpapakita. Bakit ano? Hindi ako nung 2006, Hindi ka hindi ka man umuwi. Nagkasakit ako lumukid siya ako. Hindi ako Tapos di sana natulungan ka namin kung doon ka nagpupunta rin. Tulong-tulong, ganun talaga. Ang tagal-tagal na, pero mo natiis mo yun, di kayo magkita magkapatid. Nanay tatay nyo namatay. Hindi mo Tatay, nakita. nakita ko si tatay. Ito lang hindi umuwi dahil tinikramahan din eh. Oh, pero mo ilang taon. Nakatiis kayo, hindi nyo nakita yung nanay nyo. Pwede ka namang magtanong. Kailan namatay si mama, hindi ko alam. Hindi man ako tinikramahan eh. Ba't tinitis mo ako? Tagal na tayo hindi nagkikita. Ba't gano'n? Nagkasakit nga ako noong 1995, lumaki ang tiyan ko. Nagpapaalbularyo lang ako, kaya hindi ako nagpa-doktor. Pero kung nagpa-doktor ako, wala na. Hindi na tayo siguro, hindi na tayo magkikita. kinuha pa rin ng magkapatid ang tsansa na humingi ng kapatawaran sa bawat isa. Patawarin mo ako. Kung hindi lang ako nagkasakit, ba't hindi kita hanapin?
Lalo na yung asawa ko, madalang lang magtrabaho dahil sa bubong. Minsan umuulan. Kasi sa kalay alam mo naman, may pamilya na tayo pareho, hindi na masyadong nasikaso yung bilang magkapatid tayo. Kaya pasalamat niya ako at nakita tayo ngayon. Kaya pasensya ka na, ha? Si Arte, Kuya Tony. Kumusta na? Pangalawang panganay ko si Lerlet. Wala ko yung puso. Tatlo eh. Ilan? Kasama ko na naman Ito yung dalawa? Oo. Ngayon pangalawa yan, yung panganay ko, nagtatrabaho pa sa Angeles. Nanay, kumusta ka na? Okay na po. At maging si Antonio, hindi ipinagdamot ang pagkakataon na makilala ng kanyang panganay, ang kanyang tiya. Binata pa yun Sabi. Christopher, ito yung lalaga ako. Ay, nasa San Pablo. Junior rin May panganay Masayang-masaya po ako. Siyempre, matagal na namin din nagkikita. Masaya na po ako ngayon. Lalo nang nagkita na kami magkapatid, kakapatid. Malinaw na po. May sari-sarili tayong mga pangarap at prinsipyo sa buhay. Minsan, nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaintindihan at lamat sa relasyon. Subalit ang pamilya, hindi na mababago pa. Kaya't napakahalaga ng pagtanggap at pagsuporta sa bawat isa. Para sa oras na may dumating na pagsubok o problema, ang pamilya sama-sama nagkakaisa. Narito ang kaso ng mga nawawala na inilapit sa aming programa. Si Nino Rodriguez, 14 years old. Si Elmar Ocampo, 11 years old. Si Elmer Espina, 13 years old. Si Jose Padilla, 12 years old. Si Margie Gamier, 13 years old. Si Monica Rosales, 13 years old. Si Centralyn Palabrica, 5 years old. Natagpuan August 9 sa Bacoor, Cavite. Si Ryan Gonzalez, 2 years old, medyo maputi at mataba. Si Faith Sanico, 6 months old, natagpuan sa GMA Cavite. Si Julia Mendoza, 1 year old. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 438 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Marami pong salamat sa Catholic Mass Media Awards sa pagbigay sa programang Reunions ng Award for Best Public Service TV Program. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.